seek your face alone. Above you there's no... Maganda po ang ating pag-aaralan mga kaibigan at ito po ay napapanahon hanggang sa ating henerasyon sapagkat meron po tayong paksang tatalakayin at ating pong sasagutin ito ng isa-isa sa pamamagitan po ng Biblia. Ito pong ating tugon sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Yan. Sa kanila pong naipahayag na paksa sa kanilang program, yung Ang Pagbubunyag. Should Christians keep the Sabbath? Ang Sabbath ba ay dapat pang ipangilin ng mga Kristiyano sa panahong ito? Yan. Ang sabi kasi nila ay lumipas na raw ito dahil ito ay nasa lumang tipan pa. Oo. Yan ang madalas nating naririnig sa ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo, no? Sa kanilang programa. So, hindi naman po ito isang kritisismo, pagbatikos o atake. O pagtulig mga sa kaibigan natin yan, mga ministro. So, kung paano tayong natuwa rin sa kanilang pagbubunyag na pinakinggan natin, dapat ganun din yung kanilang pakiramdam din na tayo tumugod lang, ayon lang din sa ating pagkaunawa sa Biblia. At saka naman nakita naman natin na maganda yung kanilang presentation, may pag-ibig at talagang very formal. Napaka mararamdaman mo yung kanilang sincerity ba? Totoo na gusto rin nila tayong maligtas. So in the yan. same way, mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa programang ito, ganun din naman po ang ating hangarin at hangarin na siyempre, yung mga kaibigan natin na ministro na sa Iglesia ni Cristo ay talagang dalangin din namin sa Panginoon kayo maligtas at ganun din po yung mga nakapakinig sa kanilang programa. Tama yan. Actually, Brother Robert, ito pong... Kaya, bago lumawig, Brother Ronald, ay hilingan ka muna namin. Manalangin. Manalangin muna tayo po muna ay manalangin. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa programang ito na Back to the Scriptures. At kami po ay inyo po pinahintulot na maglingkod muli. Ito hindi namin kaya kundi dahil sa inyong biyaya. Nawa Panginoon, bigyan niyo po ng liwanag ang aming po mga tagapakinig sapagkat marami po kaming listeners sa magandang paksa ngayon. May kinalaman po sa kahalagahan ng araw ng Sabat para sa mga Kristiyano. Ito po yung lahat ay amin pong isinusuko at ibinabalik sa inyo ang papurit pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun na nga, kapatid na Ronald, no? Still, hanggang sa panahon natin ay very controversial ang pangingili ng Sabat. Na marami nga nagsasabi na wala na ito, lumipas na ito sapagkat ito ay sa Old Testament pa. At itong mga bagay na ito ay sa mga Israelita lamang. Yun ang lagi nating nadidinig. Actually, Brother Robert, doon sa ating pinakinggan na kanilang presentation sa Ang Pagbubunyag, talagang diniscuss nila at pinatunayan sa kanilang programa na ang pangingili ng Sabat ay hindi na para sa mga Kristiyano. So, nung habang take note ko po ang kanilang ang mga talatang nilista ay nasabi ko napakagandang pag-aaral nito at maging topic natin sa ating pong programa sa radyo. Kaya po ang ginawa ko po para maging maayos ang ating pag-uusap at pag-aaral ngayon, ito po ay dinivide ko po sa 3 kategorya. Ano po? Ayun. Kasi po, dito po sa maraming mga talata na kanilang ibinigay, ay ito po ay kinakategorize natin sa 3. Una, yung selective use of the Bible. Ibig sabihin mga Brother Robert, napuna ko lang din na bagamang gumagamit sila ng Biblia, itong mga kaibigan nating ministro sa Iglesia ni Cristo, ay unfortunately napansin ko na medyo sinipidi lang nila yung gusto nilang talata sa Biblia na magsusot o babagay sa kanilang interpretasyon laban sa araw ng Sabat. At papatunayan natin yan. For example, Brother Robert, yung sabi ng sa kanilang programa, ano daw ba, ayun ang unang tanong ano daw ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Sabat at kanino ito inutos? So ang ginawa po ay binasa po nila yung Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 10. Ano ba sinasabi ng Biblia, kapatid na Victor, tungkol sa Sabat? Babasahin po natin dito po sa aklat ng Exodo 20, mga talatang 8 hanggang 10, ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae. Ni ang iyong aliping lalaki, ni babae. Ni ang iyong baka,
ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Mga kaibigan, alinsunod po sa mga talatang binasa natin ay utos ng Panginoon Diyos na ipangilin ang ikapitong araw. Yun nga ang Sabat. At dun sa pahayag na yan ng Panginoon Diyos, yung 6 na araw, yun ay pagpapahinga. Walang gawain na gagawin sa mga araw na yan. At yung ikapitong araw, yun nga po ang Sabat. Mga kaibigan, kanino po ipinag-utos ng Panginoon Diyos na ipangilin yung ikapitong araw o tinatawag na Sabat? Na parang lumalabas nga naman na ito ay iniutos lamang sa bansang Israel. Siguro maganda, Brother Robert, pakibasa natin tong Exodus chapter 20, verse 8 at 10, tungkol sa utos ng araw ng Sabat. Okay. Ito po ang pahayag sa talata ng Exodus 20, verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka at ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ng araw ng Sabat at ginawa itong banal. Okay. So, tama din naman na binasa ni Ezra itong ika-4 na utos tungkol sa Sabat, tungkol sa 10 utos. Pagkatapos, tinigil nila ang pagbasa sa verse 10. Yun. Dito ngayon natin masasabi at makikita, kapatid na Robert, kaya ako nasabing selective use of the Bible. Kasi, kung mapapansin nyo, yung binasa nila na Exodus chapter 20 verse 8, bakit nila pinutol hanggang verse 10? Yun na nga. Ano? Tama yun. Kasi po, kung itutuloy kasi natin ang pagbasa sa verse 11 at 12, na alam natin na, ewan ko, I don't know kung ito ba intentional na pinutol ang pagbasa, dito mo natin makikita, kapatid na Robert, na ang Sabat po ay ginawa ng Diyos, hindi nung panahon ng Israel. Oo. Okay, sige, siguro, basahin natin, ituloy ngayon natin, basahin natin uli yung 8, ituloy mo na hanggang 11, kapatid na Robert. 11. Exodus chapter 20, verse 8, hanggang 11. Ulitin lang po na natin. hindi nila tinuloy. Ito po ang sabi. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, o ang iyong aliping lalaki, o ang iyong aliping babae, o ang iyong baka at ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Okay. Tinigil nila dyan sa verse 10. Pero hindi naman sa period, di ba? Hindi. Koma lang. May kadugtong. Semicolon. Oo. Kasi po, pag itutuloy natin sa verse 11, tignan nyo, dito nyo makikita kung bakit hindi nila binasa ito. And I don't know kung sinadya o hindi. Pero ito po ang sagot dun sa kanilang argumento na ito'y parang ginawa lang sa bansang Israel. Exclusively. Yung araw ng Sabat. Ituloy mo ngayon sa 11, kapatid. Ito na po ang kadugtong ng kalinawan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Bakit daw binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawang banal? Ang sabi, ito raw yung commemoration ng kanyang pag-create sa lahat ng bagay sa langit at lupa. Kaya hindi commemoration sa Israel. Hindi. Wala pang Israel nung panahon ng creation. Tama yung Kung kapatid. mapapansin nyo mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa programang ito ngayon, ano ho? Sa verse 11 na hindi ho binasa at pinutol sa pagbasa, hindi natin alam kung sinasadya o hindi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Mapapansin nyo hanggang verse 10 ang binasa. Huminto na nga doon Huminto doon. Pero hindi ho yun ang tamang paraan ng pagbasa ng Bible. At Kaya saka, nga sabi natin ang problema nila is selective use of Bible. Tingnan nyo sa verse 11, Brother Robert. Matapos sabihin na yung sa verse 10, sa verse 11, andito yung dahilan sapagkat
Kaya nga may sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng naroon at nagpahinga ng 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Yun ang purpose ng pagdidiin niya kung bakit. Tsaka ito ang pattern, na dahil ang Diyos ay nagpahinga ng 7 araw. Sinasabi ng Panginoon na kilalanin niyo ako bilang creator. Bilang creator, no? Yun ang point nun eh. Kaya nga ang Sabat ay tinatawag na memorial of creation. Ngayon, mapapansin natin, Brother Robert, no? So, sa mga tuwid, ito, kaya pala siguro hindi nila binasa yung verse 11, dahil kukontra ito dun sa paniwala nila na ito'y binigay lang sa Israel. Tama. At saka may binabanggit na nakalimutan pati sa dayuhang nasa loob. Dayuhan, hindi Israel yun. Hindi lang kasama Israel. Tama. Ayan, ang linaw. Pagkatapos, sabay nila tinanong na kanino ngayon ito iniutos. Sabay basa ngayon sa Deuteronomy 5, 1 hanggang 3. Pakibasa nga, Brother Robert. Tama yun. Ito ang sabi. Tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, pakinggan mo, O Israel, ang mga tuntunin at mga batas na aking binibigkas sa inyong mga pandinig sa araw na ito. At dapat ninyong matutuhan ang mga ito at maging maingat na isagawa ang mga ito. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ang tipang ito ay hindi ginawa ng Panginoon sa ating mga ninuno, kundi sa atin at sa ating lahat na nariritong buhay sa araw na ito. Yun. So, sa kanila pong unang premise, binasa po nila kung ang Exodus chapter 20, verse 8 at hanggang 10. Pinutol hanggang verse 10. At pagkatapos kanino daw inutos, nakalagay nga naman sa Deuteronomy, sa binasa nga ni kapatid na Robert, na ito ay iniutos sa bansang Israel at hindi ipinagtibay ng Panginoon ng tipan na ito sa ating mga ninuno o mga magulang. Kaya sabi rito, kundi sa atin lang sa narito sa araw na ito. So ibig sabihin, pagka sa unang basa nga naman, parang sa Israel lang, kasi may pangalan pa. At saka ang sabi, hindi pinagtibay sa ating mga magulang, kundi sa atin lang na naririto. Mamaya, papaliwanag ng Brother Ronald kung ano yung hindi pinagtibay at pinagtibay. Ito na isasagutin na ngayon natin, kapatid na Robert. Unang-una po, dito po sa talatang ito ay marami po kasi rito ang nagkakamali. Kaya nga po sinabi natin selective use. Yun. Unang-una ay sapagkat yung pong sinasabi na pinagtibay sa ating magulang ay hindi po ibig sabihin na yung mga magulang ng bansang Israel, kagaya sila Abraham, sila Isaac at Jacob, ay hindi nila alam ang Sabat. Tama yun. Okay. Kasi po, unang-una nating ebidensya dyan, kapatid na Robert, yun pong araw ng yung tinatawag na araw ng Sabat, hindi po ito hindi naman ito inilikha ng Diyos at ginawa lang nung panahon ng bansang Israel. Tama yung kapatid. Kasi lumalabas sa kanilang pagkaunawa sa mga kaibigan nating ministro ng Iglesia ni Cristo, na para bang doon lang sa bansang Israel ginawa ang Sabat. ang araw ng Sabat. Pati 10 kutos. Oo. Ngayon, ganito po, mapapansin po ninyo pagka napanood nyo yung video, kasi nasa radyo tayo no? So, hindi natin, siguro pagka-edit at papalabas natin, ipakita mo ngayon, i-flash mo. Ipa-flash natin, siguro ganun na nga lang. Kung mapapansin nyo, dun sa umpisa ng kanilang programa, ay pinakita muna nila yung quotation from Catholic Encyclopedia, volume 13, no? At ito ay binigay pa nila yung website na pinagsipian nila as dito sa www.newadvent.org/cathen/13287b.htm. Kung mapapansin mo, Brother Robert, sa umpisa ng program nila, kinote nila yung Catholic Encyclopedia tungkol sa Sabat. Sabbath. The seventh day of the week among the Hebrews. The day being counted from sunset to sunset, that is, from Friday evening to Saturday evening. The meaning of Sabbath. The Sabbath was the consecration of one day of the weekly period to God, as the author of the universe and of time. The day thus being the Lord's, it requires that man should abstain from working for his own ends and interests, since by working he would appropriate the day to himself, and that he should devote his activity to God by special acts of positive worship. Ibig sabihin, pinaniniwalaan nila na ito ay authoritative reference, no? Na kaya nga nila ginamit ito. Actually, itong newadvent.org is a Catholic website, no? Dinescribe yung Sabat. Selected uli sila sa pagsipi sa encyclopedia ito ng Catholic. Alam mo kung bakit? Kasi, kung binasa lang po nila yung isang portion dun sa Catholic Encyclopedia na ginamit din nila,
napakaliwanag na sinasabi ron na hindi nagsimula sa bansang Israel ang Sabat. Alam mo Ayun. kung anong portion yon? Ayun na. Andito yun sa bandang sumunod na mga paragraph. Itutuloy natin Okay. na hindi nila pinakita sa TV. Sige, Brother Ronald. Ang sabi rito, the Sabbath is first met in connection with the fall of the manna. Exodus 16:22. But it there appears as an institution already known to the Israelites. The Sinaitic legislation, therefore, only gave the force of the law to an existing custom. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid at mga kaibigan? Doon po mismo sa encyclopedia na sinipi po ng programang Ang Pagbubunyag ng mga Iglesia ni Cristo, na doon pala mismo na sinipi nila, pagka itutuloy lang ang pagbasa, sinasabi doon na ang Sabbath daw ay first met in connection with the fall of manna, but ngunit it there appears as an institution already known to the Israelites. Tamo. Ito pala ay institusyon na alam na ng mga Israelites. Doon pa lang sa Exodus 16, ano? Kasi yung Exodus 20, yung binasa natin kanina at sinipi nila, yun yung actual na pagbibigay ng 10 Actual yun, utos. oo. Kaya ang liwanag na sabi po ng encyclopedia na sinipi sa kanilang programa, kung itutuloy lang, ang nakalagay po, the Sinaitic legislation, therefore, yung mismong Sa Sinai. pronouncement sa Sinai, yung only gave the force, only gave the force of law to an existing custom. Ibig sabihin, Dati na. dati na nag-i-exist na yung Umiiral Sabbath na. keeping, no? Yes. Familiar na pala ang bansang Israel dito. Binigyan lang ng force kasi sinulat sa bato. Tama. For the first time in the history of man. Tama yun. Na isulat to sa bato. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, mismo doon sa encyclopedia na kanilang ginagamit, hindi sumusuporta doon sa kanilang gustong palabasin na ang araw ng Sabat ay ginawa lang sa panahon ng Israel. Kaya nga, kung mapapansin mo, Brother Robert, dun sa Exodus chapter 20 verse 8, ang sabi ron alalahanin ninyo, yun yung unang word, no? Oo. Tama. Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat. So kung aalalahanin, ibig sabihin ayaw ipalimot ng Diyos, Dati na. at dati na itong umiiral. In fact, Alalahanin mo yung billing ko. Ibig sabihin, dati mo nang pinagbilin at pinagtibay. oo, kaya nga nung time na bago ibigay ito sa Sinai, nagalit ang Panginoon sa kanila. Sabi, hanggang kailan magiging matigas ang ulo ng mga Israelitang ito at hindi sila susunod sa lahat ng aking utos. Ayun na nga. Hanggang kailan? Yun ang tanong Kung sa Exodus chapter 16:28, no? Hanggang kailan ninyo tatanggihan ko pa rin ang aking mga utos at aking mga batas? Ayun. Ito'y bago pa sa Exodus 20. May utos at batas na. May utos at batas na. In fact, sa panahon ni Abraham, pagka binasa natin, Brother Robert, Sige. dito sa Genesis, no? Genesis chapter 26 verse 5, no? Sinasabi ron, si Abraham mismo. Sige, maganda, pakibasa mo nga dyan. Genesis 26 verse 5. Verse 5. Ito po ang binabanggit dito, Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at Yun. sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautosan. Sinong sumunod dyan? Israel ba o si Abraham? Si Abraham. Abraham ang siyang ama at ninuno ng Israel. Kaya po, yung sinabi nila na inutos lang at hindi pinagtibay sa panahon ng magulang kundi sa atin, pinagtibay in a sense na for the first time in the history Tama yun. na ang Diyos ay nakipagtipan sa buong bansa as corporate nation. Oo. Tama yun. Corporate nation. Yun ang binabanggit At doon. sinulat niya sa bato. In that sense, pinagtibay. Pero kasi dati, pag nakikipag-usap siya, individual. Individual lang. Kaya kay Abraham. Kaya sabi doon, first time na ginawa ng Diyos. Yan. Na maramihang buong nasyon. At saka baka nakalimutan ng ating mga kapatid dito na itong Israelita bago lang naging Israel ang pangalan dating Jacob. Tama yan. Oo, At itong si dati siyang Jacob, kasama na ni Abraham na naniniwala na sa mga kautusan ng Diyos. At in fact, sa Genesis pa lang 2:3, doon na binasbasan ng Panginoon ng araw ng Sabat, nandun na si Eva at Adan. Ayan. Tsaka isa pang idadagdag natin, yung talata na ginagamit nila sa Deuteronomy 5:2. Oo. Ano ba ay utos, kapatid na Victor, sa lahat ng tao? Hindi po iniutos ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao. At yan ay pinatutunayan po dito po sa aklat ng Deuteronomio, 5 mga talatang 1 hanggang 3, at babasahin ko na rin po ang talatang 12. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Ang Panginoon ating Diyos
ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin. Sa atin ngang nangarirитong lahat na buhay sa araw na ito. Iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mga kaibigan, tandaan natin, batay po sa mga talatang binasa natin, ay hindi po sa lahat ng panahon ay ipinag-utos ng Panginoon Diyos ang Sabat, dahil hindi ipinag-utos sa panahon ng mga magulang, kundi sa panahon lang ng bayang Israel o panahon ng mga propeta. Alam po natin na ang mga kaibigan nating ministro ng Iglesia ni Cristo ay gumagamit sila ng iba-ibang translation ng Bible. Tama yun. In fact, dito sa kanilang presentation about the Sabbath, twice or 3 beses nilang ginamit yung magandang balita Biblia. Magtataka ako, bakit hindi nila ginamit yung magandang balita version sa Deuteronomy 5:2-3? Kasi Brother Robert at mga kaibigan na nakikinig, sa Deuteronomy 5:2 at 3, ganito ang translation. Sige, pakinggan niya natin. Si Yahweh ay nakipagtipan sa atin sa bundok ng Horeb. Siya'y hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, kundi pati sa atin na mabubuhay ngayon. Ayun. Ano naliwanag pala rito, kapatid na Robert, no? Ito'y salin ng kapwa Katoliko at Protestante, no? Deuteronomy 5:2-3, siya'y hindi lamang sa ating mga ninuno nakipagtipan, Hindi lamang. kundi pati sa atin na nabubuhay ngayon. Yeah. Kaya, dito natin makikita na mas ito ang correct translation, marireconcile ito dun sa binasa nating talata na si Abraham ay sumunod sa utos. Tama. At yun nga sinabi natin na bago pa yung sa Sinai, familiar na sa kustumbre Tama. ng Sabat, itong mga bansang Israel. Pero dahil sila inalipin ng 430 years sa Egypt, kaya medyo naninibago sila ulit. Oo. Nag-a-adjust kasi wala silang kalayaang magsamba. At saka tawag dito, na-contaminate na sila ng aral. Kaya Tama. yun ay na-adapt nila. Kaya sabi ng Panginoon, ali kayo, papakawalan ko kayo. Aalisin ko kayo dyan para ma-remember nyo ulit natin yung practice. Yes. Kaya nga Brother Robert, etong sabi ng commentary ng isang Jameson, Fawcett and Brown Critical Commentary of the Bible sa Deuteronomy 5:3. Okay. Ang sabi dito, the Lord made not this covenant with our fathers but with us. Ano daw meaning nun? Sabi ng commentary, the meaning is not with our fathers only, but with us also. Ayun. Assuming it to be a covenant of grace. It may mean not with our fathers at all, if the reference is to the peculiar establishment of the covenant of Sinai. A law was not given to them as to us, nor was the covenant ratified in the same public manner and by the same solemn sanctions. Yun pala ang ibig sabihin ng literal translation na hindi pinagtibay sa ating magulang kundi sa atin. In a sense na first time in the public manner. Yan sabi ng commentary. First time in the public manner na nakipag-ratify o nakipag-covenant ang Panginoon sa Israel na hindi mo nga naman makikita nung time before the time of Israel. So yun po ang meaning ng pinagtibay, pero hindi ibig sabihin na hindi alam nila Abraham hindi umiiral ang kautusan. Particularly kaya nga ang pati Sabat. si Joseph, di ba, sabi niya, hindi ko magagawa yung kay Potiphar, yung asawa niya, na magkasala sa Diyos ng pangangalo niya. Yes. Kasi alam na niya yung wag mangangalo niya. Kaya nga, may mga wag mangangalo alam nila. niya. Kaya nga sabi niya, hindi ko pwede nung itong kasalanan. Kasalanan, malinaw eh. Pati si Jacob sa Genesis 35, nung sasamba sila doon sa may Bethel, sabi niya, alisin niyo yung mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan niyo, mga anting-anting niyo, alisin niyo. Kaya po, mapakaliwanag mga kapatid. Kaya, kaya nga ultimo si Adan, sinasabing siya'y sumuway sa natipan. Sabi sa Hosea 6:7, sabi, ngunit sila, gaya ni Adan ay sumalansang sa tipan. Ayun. So meron sila sa lansang na tipan si Adam. Ano ba yung tipan? Sa Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inutos na inyong ganapin sa makatigbagay ang 10 utos. Tama yun. Kaya mga kapatid, hindi ho, ito'y bago lang sa bansang Israel at doon lang ibinigay. Ano ho? At saka sinaway ng Panginoon tong si Cain nung patayin si Abel. Narinig ko ang pagpatay mo. Yun, isa pa yun. Ibig sabihin, kaya alam niya, takot na takot si Cain. Alam niya, mali yung pagpatay. Oo, kaya nga pa, Brother Robert, sa kakaalam din ng ating mga tagapakinig, ang mga Hudyo ay meron silang paniwala na kaya daw binigay ng Diyos yung 10 utos sa ilang, sa wilderness, sa disyerto, at hindi sa Kanaan. Kasi sa ilang, it represents universality. Yun.
Hindi para sa lahat. Kung ang 10 utos binigay nung sila pumasok na sa Kanaan bilang lupang pangako, Oo. pwede na ang 10 utos sa Israel. Tama Tsaka yan. magtataka ka bakit kaya gano'n, ano ha? Sasabihin nila sa Israel lang ito binigay. Ibig sabihin, tayo pala pwede na tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Tsaka Kasi hindi tayo Israel. pwede na tayong pumatay ngayon. Pwede na pala tayo magnakaw. Pwede na palang hindi galang ang magulang. Pwede ka na mangalo niya. Hindi gano'n. Pero sinusunod nila yon. Kita mo. Magkakaroon talaga ng conflict problema. pagdating sa bagay Tama na yun. yun. Yun, meron silang kinakapiran dito, Brother Robert. Yung nasa Deuteronomy 5:15. Ito yung pangalawang selective problem kung bakit natin nasabing selective ang kanilang pagpili. Pero ito yung kanilang Pero isang katotohanan nga, gaya ng ipinahayag natin kanina na sa panahon natin, merong nangingili ng sabat. Kaya mahalagang itanong pa rin natin sa Biblia, kapatid na Victor, tayo ba saklaw ng kautusang yan ang Panginoon Diyos na dapat na ipangilin ang sabat sa panahong ito, sa panahong Kristiyano? Hindi na po sa panahong Kristiyano, saklaw ang utos na ito na mangilin ng 7 araw. Sapagat ang bayang Israel ang tinutukoy. Itutuloy natin dito sa talatang 15 na binasa natin kanina sa Deuteronomio, ganito ang ating mababasa. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto, at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Mga kaibigan, utos ng Diyos ipangilin ang 7 araw sa bayang Israel o sa mga Israelita. Pansinin po ninyo, hindi po sa lahat ng tao. Kaya mahalagang ipaalam natin sa kanila, kapatid na Victor, alinsunod pa rin sa pagtuturo ng Biblia, kung paano ipinangili ng sabat ng naaayon sa kautusan ng Panginoon Diyos. Paano ba dapat po na ipangili ng sabat na ipinag-utos lamang ng Panginoon Diyos sa mga Israelita na inilabas sa pagkaalipin sa bansang Ehipto? Ika nga naman, sabi ng mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo, alalahanin mo daw na ikay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Kaya, ibinigay ng Diyos sa iyo ang araw ng Sabat. Doon pa lang, tayo na naman, hindi nga naman tayo naalipin sa Ehipto. Aha. Ang Israel ay naalipin sa Ehipto. Ngayon, ito nga po yung sinasabi mo natin na methodology ng Bible study nila is selective. Kapag papabor sa kanila, yun lang ang binabasa. Pag hindi binabasa. Anong ibig ko sabihin? Kasi po, ganito kapatid, mga kaibigan, Brother Robert. Itong Deuteronomy 5:15, alam natin na tama, ito yung naglalaman ng 10 utos. Pero ang tanong dito, di ba, ang original, kailan binigay ang 10 Commandments nung sila ay kalalabas lang sa Ehipto. Yung nasa Exodus chapter 20. Ito kasing Deuteronomy, recap lang to nung Yun ang Exodus. ibig kong sabihin. Yun ang original Exodus 20, recap lang to. Oo. Kaya nga Deutero. Nirepeat. Deutero, ibig sabihin second time. So, hindi ito yung original na pagbibigay ng 10 Commandments. Kung baga, ito yung recap, sabi mo nga. Tama. Ito yung nire-review sila as preparation, nire-review, Binibigyan diin. bago pumasok sa Tama yun. Kanaan. Kaya lang ang problema, parang lumalabas sa kanilang programa na ang pagbubunyag, parang ito lang ang dahilan kung bakit binigay yung 10 Commandments. Tama yun. Ikaw pa, Brother Robert, ito nga ba talaga ang original na dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang 10 Commandments dahil naalipin sila sa Ehipto? Hindi. Nabanggit na natin kanina, Oo, diba? nabanggit na yun. Kasi nga, dahil Exodus. nilikha ng Diyos ang langit at lupa, yun ang dahilan. So, para sa atin, sa amin pong pananampalataya, pagka ho kami ay bound by the Holy Spirit, pagkagamit po kasi ho tayo ng talata, huwag natin iwasan yung isa at yung isa lang ididiin. Kailangan buo. Oo, sa atin, walang problema, no? Sa Exodus 20, sinabi doon, originally, nung sila'y lumabas sa Ehipto, hindi naman sinabing dahil kayo lumabas din sa Ehipto, Hindi, kaya binigay dahil Sabat. alalahanin nyo na ako lumikha ng Ako langit ang lumikha. at lupa. So, ang Sabat, sa Exodus 20, pinapakita ron na because He is our Creator. Creator. At ang Sabat ay memorial of creation. Creation. Pagdating sa Deuteronomy, it represents God as our Redeemer. Correct. Tagapagligtas. Mayroon bang contradiction yung pagiging Creation and Redeemer. Wala. Ito pa, Wala. Brother Ronald, tama Oo. yun. Dugtong ako ng konti, Sige. no? Ito kasi binabanggit na Ehipto, kung ating babasahin ang buong Bible, nasa Revelation 11:8. Ang sabi dito, at ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng mga laking lunsod, na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ito pala ay symbolic
of the state of sin. Kasalanan. Kasi mga kasalanan nyo, kaya tawag doon, nililigtas, nilalabas. Nilalabas sila para mapanumbalik uli sa pagtalima. Kaya ang point natin dito, Brother Robert, at mga kapatid namin kaibigan, kung meron pong Iglesia ni Cristo nakikinig ngayon, hindi po nila ibinigay ang talagang dahilan kung bakit binigay ang Sabat. Pinalalabas sa kanilang programa na ang pagbubunyag, na kaya binigay ang Sabat dahil naalipin sa Ehipto. Pero hindi ho yun. Hindi yun ang dahilan. Hindi nila binasa yung verse 11 ng chapter 20 na nauna po munang ibinigay ang Sabat because it is a memorial of creation. Ibig sabihin, kasi pag binasa nga naman nila yung verse 11, lalabas na dapat pati sila mangili ng Sabat. Ayun. Dahil sila kumikilala naman. Created being sila. Created being sila. Kinikilala na ng Creator. Pangalawang argumento na pwede nating sabihin, mga kapatid, ito pong kanilang sinipi rin na Catholic Encyclopedia. Ayan, dito sa newadvent.org na kanila pong kinote sa kanilang programa, kung itutuloy lang din pala nila ang pagbasa ron, hindi pumapabor sa kanilang interpretasyon. Halimbawa, ang sabi rito, tungkol dun sa commentary na yan, because of the double character, religious and philanthropic of the day, two different reasons are given for its observance. Kita mo na? Two different reasons are given. Sa kanilang programa, isa lang yung reason. Isa lang ang reason. Nung paglabas. Pala, two different reasons. The first is taken from God's rest on the seventh day of creation. Ayun. Malinaw. For in 6 days, the Lord made heaven and earth, and rested on the seventh day. Therefore, the Lord blessed the seventh day and sanctified it. Exodus chapter 20, verse 11. Kinot pa. Hence, in the second place, the Israelites are bidden to remember that they were once slave in Egypt. Ayun. Secondary lang palang dahilan yun. No? Secondary. Kasi nga naman, matagal silang nakalimot sa Diyos. At saka tama yung 430 years silang naalipin matagal sa yun. Egypto. Oo, ma-adapt mo yung Kaya, kanilang kostume. tama lang na sabihin ng Diyos na alalahanin nila sila yung naalipin sa Egypto dahil nakalimot sila sa Diyos. Tama yun. At ipinapakita nga doon na ang Diyos hindi lamang creator, redeemer. Kaya nga, niredeem niyan, pinalaya ko kayo. It represents sa ating panahon, pinapalaya ko kayo sa kasalanan. At pag natapos na kayo sa kasalanan, ibabalik ko na kayo sa pagsunod. Ano yung susundin mo? Yes. Kaya binayolate mo. Exactly. Ang mga kautosan ng Diyos. Kaya magtatanong tayo ulit sa ating mga giliw na tagapakinig at doon sa mga kapatid natin na Iglesia ni Cristo, kaya mga kaibigan nating ministro, ang tanong po sa atin ay, bakit isa lang po ang dahilan na binigay nila Iyon. na kung bakit ibinigay ang Sabat? Ba't pinalalabas nila na ang dahilan lang ay nailabas sa ito? Samantalang sabi nung mismong encyclopedia na kanilang ginamit din doon sa kanilang programa, itinuloy lang po natin ang pagbasa, two different reasons. Ayun. The first and primary reason is because God's rest. God rested on the seventh day. Ayun. Kaya nga ang sabi rin ng encyclopedia ngayon, na the New Catholic Encyclopedia, the Israelites were to imitate God's example Ayun. and rest on the day which He had sanctified by His rest. Kaya Dapat tularan. Kaya tayo, Brother Robert, nangingilin tayo ng araw ng Sabat. Hindi dahil naalipin tayo sa Ehipto, kundi dahil Nilikha tayo ng Diyos at pagkilala sa Diyos na buhay, nakawangis na hindi tayo galing sa hayop. at ini-imitate nga daw natin yung example Kasi ng tama, Diyos. sabi sa Genesis 2, sabi dito, Genesis 2:1, nayari ang langit at lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Hindi dahil pinalaya ang Israel sa Ehipto. Hindi Ang tanong ulit sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo at mga membro, bakit ho hindi binabasa ng ministro ng Iglesia ni Cristo yung Exodus chapter 20 verse 11? Yun lang naman po yung tanong. Ano Tama yun. Kasi ayaw natin magbintang na baka talagang sinadya nila putulin. So siguro ay baka nakaligtaan lang nilang basahin. We'll give them the benefit of the doubt. Pero kasi napaka-importante huwag kakaligtaan yan. Totoo yun. Kasi pagka hindi mo isinama yung pagiging creator ng Diyos, kaya niya binigay ang Sabat, lalabas na sa Israel nga lang talaga yan. Pero ito pa sabi ng Panginoon sa Marcos 2:27, na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi naman sinabing ang Sabat ay ginawa para sa Hudyo Tama yun. Hindi ho ba? Napakaliwanag. Ang Sabat ay ginawa sa tao. Ngayon, ang tanong ito ngayon, Brother Robert, kailan ba ginawa ang Sabat? Kung sila siguro ang sasagot, sasabihin nila, ginawa sa Sinai. Ba't sa Sinai lang ba nagkaroon ng tao? Hindi. So, pagka sinabing
ginawa ang Sabat para sa tao, ibig sabihin, kung kailan nagsimulang magkaroon ng tao, Doon kasama ginawa. yun, sakop yun. Tama yun. Kaya si Eva at Adan, nung sa Genesis Tao sila eh. tao sila. Hindi sila Israelita. Hindi Israelita. Kaya Kasi, po, kasi bago nga lang nagkaroon ng Israel, nung pinalitan yung pangalan ni Jacob. oo. Baka yung origin ng Israel, ang sabi dito sa tala, di ba? Dito, nag-start yung name ni Jacob dito sa Genesis 32:25. Ngayon, hindi ka natatawagin Jacob, Israel ka Israel. na. Pero itong si Jacob, dati nang alam ang kautusan ng Diyos. Oo, kasi Ay, nga si Abraham nga. Dati na nilang alam ang pangingili ng Sabat, kaya pinaalala uli nung na-capture sila sa bondage ng pagkaalipin sa Ehipto. Kaya, remember nyo uli yung Alalahanin. practice ng tatay nyo si Jacob bago naging Israel. Yan. Tama ka doon. Mm. Oo. Ngayon, isa pa na pwede na sabihin din ng ating mga kausap, meron na kasi nung nakausap narinig na argumento, Brother Robert. Ang sabi. Kaya daw sila hindi nangingili ng Sabat kasi ang Sabat daw ay tanda ng pagkaalipin. Kaya daw kasi ang sabi ng Diyos, kaya binigay ang Sabat dahil kayo naging alipin sa Ehipto. Ngayon, ang tanong dyan na maganda ay ganito. Mali ang pagkaintindi. Ang mga Israelita ba, itong sagot natin, ang mga Israelita ba ay nangingili ng Sabat nung sila'y alipin pa ba sa Ehipto o nung sila'y matapos maging alipin sa Ehipto? Yun. Tama yun. Diba? Nangingilin sila ng Sabat matapos at na sila'y maging alipin. Hindi na sila alipin ng Ehipto nung sila'y mangingilin ng Sabat. Kaya ang lalabas ngayon nito, kapatid na Robert, ang Sabat ay pinangingilin talaga ng mga malalaya at niligtas mula sa pagkaalipin. Tama yun. Kaya kung ikaw hindi nangingilan ng Sabat, ibig sabihin alipin ka. Alipin ka. Hindi ka pa malaya eh. Yun ang kaudit lang, kapatid na Robert. Kasi matapos silang pinalaya, tsaka sinabing mangilin eh. Kaya nga ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 12 na ang Sabat po, ang Sabat ay tanda ng pagpapakabanal ng Panginoon sa kanila. Hindi yun. tanda ng pagkalipin. Tama yun. Tama. Kaya Kasi binabanggit sa Ezekiel, di ba, kapatid? Sige, pakibasa mo nga Sabi Ezekiel dito 20 pala. Ezekiel Ezekiel 20. Oo, may binabanggit doon na napakalinaw ang pahayag dito. Ang wika po dito, ito po ang sabi. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila. Yan. Upang Linaw. kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Yun. Hindi ako yung Panginoon na nagpapalipin sa kanila. Nagpalaya sa Ehipto. Kaya mali yung argumento po, mga kapatid at mga kaibigan, na sign daw ng naalipin. Hindi nga ho eh. Nangilin sila ng Sabat nung matapos na silang maalipin. Tama Naligtas na yun. sila. Matapos niligtas, yun. Dito ay nakita natin sa unang bahagi na yung selective use of the Bible, yun po ay fallacy, isang error. Error Kung yun. talagang gusto ho natin malaman ang buong katotohanan at nais natin magtapat sa ating Panginoon at maligtas po ang ating kaluluwa, dapat kung gagamit ho tayo ng Biblia, wala ho tayong pipiliin at iiwasan talaga. At saka kapatid, bakit ka ba pinalalaya? Dahil sumuway ka. Matapos ka mapalaya sa pagsuway, aanyayahan ka uling pabalik sa pagsunod. Baka akala nila ang kaligtasan, pagkatapos pinatawad, wala na uling susundin. Ayan. Mahirap Dito yun. tayo ngayon sa ikalawang bahagi, no? So natapos na natin yung selective use of the Bible, yun ang naging problema sa kanilang exegesis or interpretation. Number 2, reading the Bible without considering the context and background. Yun ang importante. Ito na ngayon. So, tama, gumagamit sila ng Bible, gumagamit tayo ng Bible, kaya lang mali ang paraan na nakita ko at napansin sa ating mga kaibigang ministro ng Iglesia ni Cristo Yun na nga. sa programang Ang Pagbubunyag. They read the Bible, hindi naman nila binasa yung background at context. Example, yung binabasa nila dito sa Oseas 2:11. Ang tanong natin, kapatid na Victor, na dapat nating ipaglingkod sa kanila, mga kaibigan, panghabang panahon po ba yung utos na mangilin ng araw ng Sabat? Alinsunod sa Biblia? Ganito po ang sagot sa atin ng banal na kasulatan. Babasahin natin dito po sa aklat ng Oseas 2:11. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang kasayahan, mga kapistahan, mga araw ng pangilin at lahat ng itinakda niyang pagdiriwang. At dito pa po sa aklat ng Panaghoy, sa 2 ang talata 6, ganito pa ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pinaguho niya ang tabernakulo nito, gaya ng isang halamanan. Winakasan ni Yahweh ang itinakdang pista at araw ng pamamahinga. At itinakwil niya sa matinding puot ang hari at saserdote. Mga kaibigan, winakasan na po ng Panginoon Diyos
ang araw ng kapahingahan o ang tinatawag na pangingilin sa araw ng Sabat. Sabi rito sa Tagalog Popular Version, Sige. o yung Mabuting Balita Biblia, binasa nila ito, wawakasan ko na ang lahat ng kanyang kasayahan, mga kapistahan, mga araw ng pangingilin, at lahat ng itinakda niyang pagdiriwang. Ayun. Kaya sinarado na nila yung Bible, wawakasan na ng Panginoon. Kaya ang tanong nila, habang buhay ba ang utos ng Sabat? Sabi nga naman ng Hosea 2:11, wawakasan pala ng Diyos ang kanyang kasiyahan at kapistahan. Well, ano pong masasagot natin dito? Konteksto po. Ang konteksto, Kapistahan pala. konteksto at background na pinasabi po natin dito mga kapatid, for your information, kung kayo may Bible, ako nakita ko siguro itong dahilan kung bakit hindi nila ini-encourage ang mga member na mag-aral ng Bible at magdala ng Bible sa simbahan. Mahirap yun. Kasi baka makita yung kanilang false interpretation. Oo. Kung ako'y membro ng kanilang iglesia, babasahin ko yung konteksto, yung mga nakapaligid na talata, bakit sinabi ng Diyos to? Tama. Eto pala ang dahilan, Brother Robert. Babasahin ko na, no? Kasi Sige. magandang balita Biblia to. Okay. Ang dahilan pala, kaya bakit wawakasan ng Diyos sa konteksto ng Hoseas? Kasi, nangingilin nga sila ng Sabat, ang Israel noon, time na ito ni Hoseas, pero kanila namang hinahandog ito kay Baal. Ayun. Sablay. Merong ba tayong ebidensya sa Biblia? Meron po. Ito po, Hoseas 2:5. Sapagkat kanilang sila'y naging inang babaeng masama. Ayun. Kahiyahiya ang naging pamumuhay ng babaeng naglihi at nagsilang sa kanila. Sinabi niya, hahabulin ko ang aking mga mangingibig na nagbibigay sa akin ng pagkain, Ayun. inumin, damit at lahat ng kailangan. Ayun. So yung nagbibigay daw sa kanyang damit, pagkain, pagkain, kailangan, mangingibig niya, hindi niya yung Panginoon. Verse 8, hindi niya na lamang ako ang nagbigay sa kanya ng pagkain at inumin. Ayun. At sa akin ang galing ang lahat ng pilak at ginto na ginagamit nila sa pagsamba kay Baal. Yun naman pala. Sumasamba sila, pero hindi sa Panginoong si Yahweh, Kay Baal. ibinibigay yung papuri. Kay Baal. Kaya ang sabi ng verse 9, kaya't babawiin ko ang aking binigay. Yun ang palang dahilan, kaya niya wawakasan. Yung Sabat, hindi dahil sa masama yung Sabat, kundi masama yung Israel. Oo, yung kanilang ginagawang Ang practice. Sabat nga ay ginawa ng Diyos, hindi ni Baal, ano? Kaya sabi dito sa verse 11, wawakasan ko ang lahat ng kasayahan, ang kapistahan, araw ng pangingilin. Sa verse 13, parurusahan ko siya. Ang Israel ang tinutukoy dito. Dahil sa mga araw ng pista na kanyang ipinagdiriwang sa karangalan ni Baal. Ayun naman pala. Kaya po pala wawakasan ng Diyos ang kapistahan at araw ng pangilin. Sabi sa verse 13, parurusahan ko siya dahil sa araw ng pista, kasama na yung Sabat, na kanyang pinagdiriwang sa karangalan ni Baal. Ayun. Yun naman pala ang dahilan. Tama. Magagalit, kahit ako magagalit ako eh. Iba na yung Panginoon. Diba? Sineselebrate mo yung birthday ko. Oo. Pero ibang lalaki naman halimbawa yung Pinararangalan sikat mo. Oo. Magagalit ka rin nun. Correct. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ho Sabat, hindi ho ito pinag-uusapan na aalisin ng Diyos ang Sabat. Kaya pala niya aalisin dahil sila ay nagkasala. Ang Israel ay nagkasala. Kaya nga po, kung atin pong babasahin sa komentary po ng ilang mga scholar, sabi nila dito sa Adam Clark Commentary on Hosea, no? Her feast days, Jerusalem shall be pillaged and destroyed, and therefore all her joyous assemblies and religious feasts, etc., shall cease. Bakit po titigil ang pangingili ng kapistahan at Sabat? Kasi i-destroy sila ng Panginoon. Pupuksain sila ng Diyos dahil sa kanilang pagsamba kay Baal. Ayun. Hindi dahil sa Sabat. Pero kung sila ay magtatapat, hindi inaalis ng Diyos ang Sabat. At ang kanilang pangingilin ay ibabalik talaga sa Panginoon ng Sabat. Walang problema. Kaya nga sa verse 14 ng Hosea 2, sabi because ang Diyos ay mapagpatawad at puno ng biyaya, sabi niya, siya'y muli kong susuyuin. Ayun. Ayan. At sa verse 17, ipapalimot ko ang pangalan ni Baal. Ayun. Sa verse 23, ibabalik ko ang Israelita sa kanilang lupain. Ayun. So hindi mawawala yung Sabat. Hindi mawawala yung Sabat. Temporary, inalis niya kasi ginagamit sa pagsamba kay Kay Baal. Baal. Kaya ang Panginoon, dito natin nakikita na consistent talaga siya at talagang dapat natin i-consider yung context Yes. pag nagbabasa ng Bible. Kaya nga Yun yung nagkulang yung ating mga kaibigan. Oo.
Kaya nga sabi ko, Brother Robert, kala ko ba pinako ni Kristo sa krus ang Sabat? Yun kasi madalas ba't nung panahon pa pala ni Osias, tinigil na. So, kung may tinigil lang pangingilin ng Sabat sa panahon ni Osias, bakit pa ipapako sa krus? Ano pa ipapako ni Kristo? Doble pagtigil. Ayan, magkakaroon ng problema sa ganyang interpretasyon. Actually, ginamit din nila yung sa Panaghoy. 2:6. Sige, pakibasa mo na lang sa'yo. Pinaguho niya ang tabernakulo nito, gaya ng isang halamanan, sabi rito. Winakasan ni Yahweh ang itinakdang pista at araw ng pamamahinga, Ayun. at tinakwil niya sa matinding puot ang hari at saserdote. Bakit ipinatigil? Pagka binasa mo sa 4, taas nyo lang sa 4 hanggang 7, na hindi mo binasa ng mga kaibigan natin na ministro ng Iglesia ni Cristo sa pagbubunyag, kaya pala naging kaaway sila. Kasi po, sila po ay lumimot sa Diyos. Tama. Lumimot at sila'y sumamba sa ibang mga Diyos. Sabi rito, iniakma niya ang kanyang pana sa parang kaaway, na ang kanyang kanang kamay ay inakma na parang kalaban, at pinatay ang lahat ng kaaya-aya sa mata. Sa tulad ng anak na babae ng Sion, ibinuhos niya ang kanyang matinding galit na parang sa apoy. Ayun. Ibig sabihin, kaya pinalimot ito kasi sumasalansang sila. Ganun din, parang kagaya dun sa Kagaya Osias. sa Osias. No? At ito ay, alam mo, Brother Robert, nagtataka nga po ako, bakit ipapalimot ng Diyos yung Sabat sa mga nagtatapat na anak niya? Hindi mangyayari yun. Hindi mo ba nakita yung contrast, Brother Robert, sa talata na ginamit din nila sa Exodus chapter 20 verse 8? Ang sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Kaya nga. Tapos sa Osias naman, ipapalimot ng Diyos. Yung pala, pag ikaw ay anak ng Diyos, ipapaalala sa iyo yung Sabat. Correct. Nung Exodus 20 verse 8, kung ikaw na may sumasalansang sa Diyos, palilimot sa iyo. yun ang logic na nakita ko rito, kapatid na Robert. Tama yun. Kaya kung ikaw ay nangangaral ka ng salita ng Diyos, nagsasalita ka sa TV, sa radyo, tapos nilalapastangan mo na yung Sabat, papalimot talaga sa'yo. Di ba sabi sa Roma 1, hinayaan na sila. Hinayaan na yung sila kanilang sa kaisipan. pagkakasala. Para sila maging mangmang na. Dahil pinipilit nila yung gusto nila. Sige, yan na lang kayo. Brother Robert, paano ngayon yung argumento nila na sabi gano'n, pagka-araw ng Sabat, sa Exodus chapter 35 verse 2 and 3, bawal magpaningas ng apoy. Oo, yun. Kahit po ang magpaningas ng apoy ay bawal ng Panginoon Diyos sa panahon niya ng Sabat. Ganito ang sinasabi rito sa aklat ng Exodo 35:2 hanggang 3. Dinggin natin ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Unawain po natin. 6 na araw na gagawa, datapot ang 7 araw ay ipangingilin ninyo. Isang Sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng Sabat. Maliwanag po sa pahayag na ito ng mga talatang binasa natin, bawal po kapag araw ng Sabat noon ang magparingas ng apoy. Paano yung pagluluto ng pagkain, kapatid na Victor? Saklaw ba yung pagluluto ng pagbabawal ng Diyos na magpaningas ng apoy pagka dumarating yung araw ng Sabat? Dito po sa aklat ng Exodo 16:23, ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Bukas ay takdang kapahingahan, banal na Sabat sa Panginoon. Ihawin ninyo ang inyong iihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin. At lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo, na inyong itira hanggang sa kinabukasan. Sa mga tuwid, sa batas po ng Panginoon Diyos sa Israel noon, alinsunod sa mga talatang binasa natin, dapat nang lutuin sa 6 na araw ang kanilang kakainin, sapagkat sa 7 araw, alinsunod sa binasa natin, kapatid na Edgar, ay araw ng kapahingahan. Na yun nga, yung araw na yun ng kapahingahan o araw ng Sabat, doon lang nila ilalaan yung panahon ng kanilang paglilingkod at pagsamba sa Panginoon Diyos. Wala na silang iba pang gagawin na anumang gawain. Paano kung may lumabag dito, kapatid na Victor? Ano ang pasya ng Panginoon Diyos sa sino mang masumpungan na gumagawa ng kanyang gawain o mang gawain sa araw ng Sabat? Mabigat po ang pasya ng ating Panginoon Diyos sa lalabag doon. At yan po ay mababasa natin dito sa aklat ng Bilang 15:32 hanggang 36. Ganito po ang sinasabi sa atin ng Biblia. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan.
At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahahayag kung anong gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Mga mahal naming mga taga-subaybay, napakahigpit po ang batas tungkol sa Sabat noon, sapagkat nang may mamulot ng kahoy sa araw ng Sabat, alinsunod sa narinig ninyong binasa sa Biblia, ay binato hanggang sa ito ay mamatay. Kaya mabigat yung batas na yun ng Panginoon Diyos. Ang katunayan, mabigat ang parusa na mangyayari doon sa lumabag sa kabawalan yan ng Panginoon Diyos. Yun nga, yung pangingili ng araw ng Sabat. Pero Meron silang binanggit na gano'n. At pagkatapos Exodus 16:23, 16:23. bago magluto, Bago magpalinis ng apoy. may nahuli nga nung panahon ni Moses, no? Na nagpupulot ng kahoy para magluto. Pinatay sa Actually, mga first patay. time lang sa Bible na talat, isang tao lang yung binatong ganun eh. Oo nga. Wala ka nang mababasang hindi. Eh, ano ba dahilan ng Brother Ronald? Ba't binato? Ang dahilan po nun, mga kapatid at mga kaibigan, kasi po, sa panahon nila, para magpanigas ka ng apoy, talagang napakatrabaho nito. Kailangan ka magsibak ng kahoy. Kaya nga, di ba yung binasa nila na namulot ng kahoy, araw ng Sabat? Pamamulot pa lang, magugugol na ng maraming oras eh. Oo, kasi Imbis na pagsamba. Oo, kaya nalabag. Tsaka isa pa, siyempre, bagong-bago pa lang silang kalalabas ng sa Ehipto. At sa 430 years nilang naalipin sa Ehipto, talagang nakalimutan nila kung paano yung pangingin ng Sabat. Pero alam na nila kung ano yung Sabat. Tama. Wala silang pahinga kasi during the time ng paraon eh. Hindi sila nagsasabat eh. Tapos Kaya nga, parang naging pakaraniwalan sa kanyang sabat, mamumulot ako. ayun. Kaya sabi nila, Panginoon, idadamay at titisurin ito yung mga maraming nakakabalik pa lang na Exactly. mangili ng sabat. Kaya pinagbabato, pinakita ron na hindi biro yung ginawa mo. Ganong kahalaga ang sabat na dapat ipangilin. Ganon kabanal ang araw ng Sabat, Brother Robert. At ito ay hindi pwede na ikaw sa sarili mo magpapasya ka kung anong gagawin mo. Tama yun. Kaya nga po, gano'n, ano? Pero sabi nga natin, yung panahon ng Israel na talaga may pagbabato. Kasi kasama yon sa bansa ng Israel, meron talaga. Chocolate nation sila eh. yun ang- Magkasama ang church and state. Yan ang paghatol doon sa kanila eh. Pagka didesisyon ng binabato talaga eh. Exactly. Kaya alam po ninyo, mga kapatid, wala po talagang punto sa bagay nito. Kasi, alam po ninyo, nung panahon ni Kristo, sabi nga dun sa napakaliwanag, sabi ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 5, no? Noon ay sinasabi, mata sa mata, Ngipin sa ngipin. Oo. Kasi dati sa Israel, gano'n eh. Baka nagkasala ka na nawatanggal yung ipin, tatanggalin yung ipin. Oo. Naputo lang kami. Tanggal Yun din ang kung anong inutang mo yung kabayaran dati. Yun ang kabaya, pero sabi niya, hindi na gano'n. Magpatawad na kayo, no? Pero hindi yung pangingili ng sabat yung inalis. Hindi. Yung mga ganong practice. Yung judicial law na tinatawag na part ng kanilang Tama civil yun. law, no? At saka, ito rin minsan yung sinasabi nila na kaya daw hindi na dapat ipangilin ng sabat dahil kahit mga Adventist daw, mga 70 Adventist, nagluluto. Oo, Hindi nila naunawaan yung dapat titingnan nila yung context, saan sinabi, anong lugar sila. Nung sa part nung sinabi kasi yun na huwag na kayo magpapanigas ng apoy, mainit na yung panahon nun eh. Tama. Makakasira sa kanilang kalusugan. Sabi nga, ang araw ng Sabat ay para wellness sa sangkatauhan. Kaya ang ating Panginoon ay hinuusgahan nila, sabi dito sa Mateo 12, di ba? Sabi nila, inuusig siya. Mali ang iyong ginagawa. Araw ng Sabat, gumagawa ka ng pagpapagaling. Sa ibang araw mo gawin yan. Sabi ng Panginoon, hindi yun ay iunawaan ang pangingilin at tamang pagsamba sa araw ng Sabat. Ang tamang pagsamba at pagluwalhati sa Panginoon ng Sabat ay ang magbigay ka ng kalinga sa mga nasasaktan, sa mga nagugutom, pakainin mo. Yan ang point ng Panginoon. Hindi yung hindi ka na mangili ng araw ng Sabat. Kasi itong mga Hudyo na to ay magaling lang sa forma ng pangingili ng Sabat, Brother Ronald. Ano? Kaya nga alam nyo, total, ginamit din nila si Ellen White, no? Oo. Doon sa kanilang programa, sinipin nila, no? Babasahin ko itong Patriarchs and Prophet ni Ellen White sa page 408. Sabi rito, during the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan, where the severity of the climate would often render fires a necessity. But in the wilderness, fire was not needed for warmth. Ayun. So hindi nga, tama yung sinabi mo, na nung sa wilderness, nasa ilang, kailangan nila na magpainit. hindi nila kailangan magpainit. Oo, hindi magpainit. Mainit na. Hindi magpanigas Yun ng ang apoy. point.
Tapos Kaya biglang pagdating sa Kanaan, medyo malamig na ron, marami na kasing puno. doon sila pwede. Doon sila necessity na yung Yes. sa apoy. Okay, so number 3 na tayo. Ito sandali na lang din naman to. Meron pa tayong natitirang mga ilang oras. Napakabilis ng oras. Number 1, yung selective use of Bible. Yun ang error nila. Pangalawa, hindi nila tinuring yung background ng Yung context. Osias, no? Oo. Kaya pala pinagbawal ng Diyos at tinalis ng Sabat pansamantala dahil ginagamit kay Baal. Number 3, lack of familiarity with Jewish tradition. Ayun. Ano ibig sabihin nito, Brother Robert? Kasi ang tanong nila sa kanilang programa, paano winakasan ni Kristo Jesus ang Sabat? Ayun. Binasa nila yung Matthew 12, Gs. Kaya kung papaano natitiyak po natin mga kaibigan na may mga tao na inuutusan ng Panginoon Diyos na mangili ng Sabat, yun nga ang bayang Israel, meron din pong tiyak na panahong itinakda ang Panginoon Diyos kung kailan ito hindi umiiral. Ano bang katunayan, kapatid na Victor, na tinapos na ng Panginoon Diyos o winakasan na niya ang pangingili ng Sabat sa panahong Kristiyano? Mababasa po natin ang sagot sa katanungan yan. Dito po sa aklat ng Mateo, 12 mga talatang 10 hanggang 12, ganito ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. At narito may isang tao na tuyo ang isang kamay, at sa kanya itinanong nila na sinasabi, matuwid bagang magpagaling sa araw ng Sabat upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Sa binasa po natin ay may nagtanong sa ating Panginoon Jesucristo. Ang tanong kung matuwid ba niya na gumawa ng magpagaling sa araw ng Sabat. At anong naging tugon o sagot ng Panginoong Jesucristo? Sinabi ba niyang bawal yun hanggang ngayon? Ang maliwanag po ang sagot ng Panginoon Jesucristo. Ang sabi niya, sino ang wika sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yan po ang isang matibay na katunayan, hindi na po umiiral sa panahong Kristiyano ang pangingilin ng araw ng Sabat. Ito ngayon nagtataka ako, no? Kahit ulit-ulitin nyo po yung programa nila sa ang pagbubunyag. Paano winakasan ni Kristo ni Jesus ang Sabat? Sabi ng isang ministro. Dahil gumawa daw ng papagpagaling. Kasi gusto nila, walang gagawin na mabuti. Hindi nandun lang sa templo. Actually, ang conclusion nila, iba sa conclusion ni Kristo Sino ba sa susundin natin? Sa Oo. conclusion ng mga ministro sa ang pagbubunyag, ng Iglesia ni Kristo, kaibigan natin. Iba nga ang pagkakasabi Ang doon. conclusion nila, dahil pinagaling ni Kristo yung tao araw ng Sabat, therefore, winakasan na ni Kristo ang Sabat. Dahil gumawa daw siya. Pero, ibang conclusion ni Kristo. Matthew 12:12. Kaya't matuwid na gumawa Ayun. ng mabuti sa araw ng Sabat. So pwede ka palang gumawa, meron palang pwedeng gawin pag araw ng Sabat, yung gawang mabuti. Yes. Pero hindi sinabi- Kagaya nung pagpapagaling. Mabuti yun. Sa mga Pariseo, hindi mabuti yun. Tandaan natin, Brother Robert. pero di niya sinabing matuwid na hindi ka na mangili ng Sabat. Di yun eh. Oo. Ang issue kasi dito, Brother Robert, at mga kaibigan, mga tagapakinig, nung time ni Jesus, yung mga Pariseo at si Jesus, kapwa nangingili ng Sabat. Pareho. Mali lang. Hindi naman issue nun na Hindi mangilid. walang Sabat na Yung gawa. Hindi yun ang issue. Ang issue dun yung manner. Manner. Yung paraan ng pangingilin. Yun. Sa pangingilin pareho silang nangingilin, no? Yung Pariseo. Kaya lang, mali yung manner at interpretation. Yung Pariseo ayaw magpagaling pag araw ng Sabat. Yan, Sabi ayaw nila, nila magaling sa ibang mag-Sabat. araw kayo magpagaling. Dito kami, kakanta kami, luluhod-luhod Hindi kami naman rito. sila ang Panginoon ng Sabat eh. Yes. Ang Panginoon ng Sabat si Jesus. Si Kristo. So Sino? sabi ni Jesus na Panginoon ng Sabat, matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. So, Hindi Brother niya Ronald, inalis yung Sabat. So, Brother Ronald, kapag pala araw ng Sabat, na dapat ipangilin Matuwid. at practice din ng ating Panginoon, matuwid pala yon. Oo. Halimbawa, dalawin mo yung may karamdaman, Oo. bendahan mo yung may sugat. Oo. Ay, hindi masama yun. Kaya Hindi mo nga, binabiolate ang Sabat. kaya nga ang tanong natin, bakit ibang conclusion ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo Ayun na nga. sa conclusion Ng ating Panginoon? Matuwid. Kaya ang problema ngayon ng mga hindi nangingili ng Sabat, paano nila susundin yon? Yun. Na matuwid gumawa ng araw ng Sabat. Sabi nila, wala ng Sabat eh. Paano ngayon susundin yon? Paano susundin? Hindi naman inalis ni Cristo yung Sabat. Kaya nga dun sa encyclopedia na
sinipi natin kanina, na sinipi rin nila, Catholic Encyclopedia, para sa mga Hudyo, talagang nagdagdag sila ng mga tradisyon. Kaya nga sila pinagalitan ni Kristo Pinabibigat nyo. Pinabibigat nyo. Tsaka yung pagkitil ng uhay, kasi ang tanong ng mga iglesia, ang mga apostol ba nangili ng Sabat? Sabi na, hindi, Marcos 2.23, nagkitil sila ng uhay. Gumawa na daw. Gumawa. Pero alam nyo, kulang nga sila sa background ng Jewish tradition. Ang sa Jewish tradition kasi mismo, sabi nung encyclopedia, Catholic Encyclopedia na kanila pong sinipi, to pluck 2 ears of wheat was considered as reaping. Yun. Sa para pala sa mga Pariseo, pagka kumitil ka lang ng uhay, consider na raw yun na ikay umaani. Sa kanila yun. Saan sa Bible yun? Wala naman. Wala. So karagdagan yun. Kaya doon sila sinuway ni Kristo. Wala naman pala sa Bible yun Wala. Tradisyon. Kaya lang nakakalungkot, Brother Nagdadagdag Robert. sila Nakakalungkot, Brother Robert. Bakit yung mga ministrong kaibigan natin sa ang pagbubunyag ng Iglesia ni Cristo, mas pinapanigan yung Pariseo? Yun na nga. Di ba? Samantalang alam nyo, kapag atin pong titignan ang mga Pariseo, kalaban ni Kristo sa interpretasyon ng Kalaban niya. Sabat. Oo. Hindi issue kung nangingilin o hindi. In fact, sabi sa Juan 9:16, Brother Robert, kaya't sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang taong ito hindi mula sa Diyos, sapagkat hindi siya nangingili ng Sabat. Pinaparatangan. Ngayon, kung totoong mas naniniwala sila sa interpretasyon ng mga Pariseo, Ayun. si Kristo pala hindi galing sa Diyos. Yun. Kasi ang sabi rito ng talata, ang taong ito hindi mula sa Diyos sapagkat hindi nangingili ng Sabat. Dahil pinaparatangan nila. Dahil gumagawa ng pagpapagaling. Siyempre, sasabihin nila, paratang ng Hudyo yun. Yun na nga po. Paratang ng Hudyo yung kanilang sinasabi sa ating Panginoong Kristo. Tama. Sabi nila, kaya walang alagad na nangili ng Sabat. Hindi ho totoo. Sapagkat maging si Apostol Pablo, nangilin po siya. At yung mga, alam niyo yung mga babae nung namatay si Kristo, sa cross, nung siya'y nilibing, sabi sa Lucas 23:55, Lucas 23:54 to 56, babasahin ko to sa ang magbuting balita, Biblia. Araw ng paghahanda at nagsimula ng araw ng pamamahinga, sumama kayo sa ang babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. At nakita nila ang libingan at paglalagay doon sa bangkay ni Kristo. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng pabango at mira dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga, nangilin sila. Ayun. Ayon sa itinakda ng kautusan. Ayun, Nangilin yung mga alagad. At kung ating babalikan pa, nakakit na nabuhay na maguli ang ating Panginoon bago isulat tong Tama. 4 Gospels, 100 years na Correct. ang nakalipas. So bago pa lang isinulat ulit, napakatagal nilang practice. Maging si Apostol Pablo, ayon po dito sa Acts chapter 17. Wala na tayong oras. Acts 17 verse 1 and 2. Ayon sa Century Contemporary English Version, after Paul and his friends had traveled through Amphipolis, Apollonia, they went to Thessalonica, and Jewish meeting place was in that city. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbaths, Ayun. he spoke to people. Ito pa, Lucas 4:16, ang ating Panginoong Jesucristo. Yes. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian. Ayan. At tumindig siya upang bumasa. Nag-lecture siya. Kaya po, dahil wala na rin tayong oras, Brother Robert, May part 2 to, May may part part 2 po tayo, itutuloy lang po natin ang discussion, kasi diniscuss din nila doon tungkol sa karumal-dumal na hayop. Oo. At yung mga Mga pagkain na hindi na raw dapat tayong pwede na daw tayong kumain ng baboy Kumain dahil ng nilinis na daw yan. At sasagutin pa rin natin doon yung Lucas 16:16 na sabi nila ang kautusan ay nanghula kay Juan. Natapos kay Juan. Ayan, mga kapatid, natin yan sa wala na susunod. po tayong oras, kaya Panahon na ng pagbate. panahon na ng pagbati. Binabati Okay. po natin ang ating mga sponsors, si Mr. and Mrs. Laren Evelyn Gubat, yan po sa May Kawayan, Seventh-day Adventist Church, ganoon din po ang Aquino Family. Yan. Ganoon din ang pinanggalingan ko, ang San Juan Batangas Church. Sila ay nagbigay ng support sa radio ministry. Ganoon din Sister Luisa, sabi niya, part din ako ng pakisabi kay Brother Ronald, ha? Oo, Sister Luisa. Nag-share ako, ha? Thank you so much. Purihin ng Panginoon. At sa susunod na Sabado, pupunta ang mga kapatiran mula sa Kanumay Church. Makita-kita po Praise tayo. God. Binabati ko yung ating mga kapatid sa programang Reasons of Faith, no? Ito Oo. yung internet radio program. Every Friday po, 7 to 9 p.m. Philippine time. May replay. Si Brother Melvin Sarmiento. Mervin. Nire-replay yung ating programa every Friday naman. 7 to 9. At yung kapitulo, versikulo, nila Brother Johnson Amican at Jerry Sevilla. Channel 45, araw-araw na po ito. Ayun, praise God. 10 to 11 p.m. Tapos pag Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, at Linggo, alas 7 hanggang alas 8. Supportan po natin, napakaganda. Kung may question kayo, doon nyo po, Doon nyo magtanong po. din po kayo doon sa kapitulo, versikulo. Okay, maraming salamat, Brother Ronald. Ganoon din si Icasiano family nakikinig. Oo. Magandang gabi po sa inyo. Okay, so Okay. tayo po yung manalangin, Brother Robert. Pakipangunahan sa panalangin. Tayo manalangin.
Maraming salamat po, dakilang Ama, na ikaw po ay patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat po sa araw ng Sabat na kung saan ito po ay ikakabuti ng bawat isa sa amin. Nakatat po namin ang Panginoon ng Sabat. Tulungan po, Ama, kami na aming buksan lagi ang aming puso sa pakikinig ng iyong banal na salita at hayaan namin ang napahintulutan ng banal na Espiritu magpaliwanag sa mga bagay na rin namin o sa mga. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig nawa sa susunod na linggo at sa maraming panahon ay makasama namin sila upang iwalhati ang ipagpatawad po ang aming mga pagkakasala.
Ito kayo.